bilang bagong DOH Secretary, ano naman po ang mga pangunahing prioridad at layunin ng inyong tanggapan? Well, bilang kalihim ng kalusugan, naatasan ako na pangalagaan ng kalusugan ng mga Pilipino. And nung tinalagaan naman ako ng presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos, may instruction siya. Number one, yung COVID. Makaalis na tayo sa COVID pandemic. And luckily, eventually, na-realize namin na pumayag siya na i-lift na yung public health emergency upon the recommendation ng IATF. Pangalawa, sabi niya, bakit mataas pa rin ang TB burden sa mga Pilipino? We're still number 4th highest country with TB burden. Sikat tayo, nagpuproduce tayo maraming TB, pero hindi yung TB ang napapanood. It's tuberculosis, pulmonary tuberculosis. And then third, sabi niya, bakit ang kabataan nagkakaroon ng maraming may HIV? We're now the highest growth rate in new cases of HIV. Although ang HIV sa atin maliit lang, less than 1% of the population. Pero sa buong mundo, tayong pinakamadami. Last year, we only had 22 cases a day na record. This year, 50 new cases, 50. More than double. And very young. At 15, nagpa-positive na. So alam niyo naman, lifelong yan at kailangan gamutin. So pinapatutukan niya rin sa akin. And then sabi niya, gusto niya talaga gawin yung specialty centers. Yung napasang batas na multiple specialty centers para hindi lang sa Metro Manila may heart center, kidney center, lung center, at children's medical center. Gusto niya sa lahat ng region magkaroon. So we're due to build about 17 more, no? 17 regions. Although marami na kami natayo kasi ang DOH, even before naman, yung mga public hospitals, nilalagyan na namin ng specialty centers, unti-unti. In fact, nung SONA, in-announce niya, 60 na ang natayo sa iba't ibang DOH hospitals. Pero over the decades yun. And then, sinabi rin niya yung primary care. Yun nga, yung kagaya ni Kuya Daniel, di ba nagmi-mission kayo? Yes, Yung medical mission. nationwide. Di ba pila-pila ang mga tao? That's correct. Ang ibig sabihin niyan, wala silang mapuntahan ng libreng konsulta at libreng gamot. Sapagkat dumating si Kuya Daniel at yung kanyang mga doktor, nandun siya, nakapila yung mga tao, naghahanap ng libreng konsulta at libreng gamot at libreng test, di ba? So, ito yung primary care. At ito yung gusto kong tutukan bilang Secretary of Health na mapalawak yung access sa healthcare. Alam niyo, nung 2019 kasi napasa natin yung Universal Healthcare Law. February of 2019, napirmahan yan ni President Duterte. October of 2019, nagkaroon ng implementing rules and regulations. Pero March of 2020, nagka-COVID. 2021, 2022. So natenga yan, nagka-election tayo. So mukhang ako yung swerting Secretary of Health na mag-iimplementa ng Universal Healthcare. At ang nakatutok ako dyan, yung primary care. Okay. Importanteng magkaroon ng access ang lahat ng kababayan, lalo na yung mga mahihirap, sa services at near their community. Yun yung direktibo ng presidente sa akin. Sa inyo. So, priority ko yun. Gagawin ko, nag-appoint na ako ng mga action officer para mangyari yun. Pero ako, naisip ko rin, ano ba ang dapat gawin ng isang kalihim? So, meron akong ginawang 8-point action agenda na ngayon ay agenda na ng buong Department of Health at Kagawaran. Una, bawat Pilipino maramdaman ang kalusugan ang departamento, di ba? Lahat ng Pilipino maging malusog, makapagtrabaho, makapag-aral. Number 2, ligtas dapat tayo sa ligtas at saka dekalidad, safe, dekalidad na healthcare. Sa pagkapumunta ka sa ospital, hindi yung puno, kulang ng nurse, di ba? At ang pangatlo, teknolohiya para sa mabilis na serbisyo. Nung COVID-19, nakita natin pwede pala mag-telemedicine tsaka electronic prescription. Di biglang nagkaroon tayo ng another armamentarium to talk to doctors through the phone or through digital technology. Pagkatapos, handa lagi tayo sa crisis. Ang Philippines, disaster prone. Yun yung linya ko eh. Laging may baha, may bagyo, may bulkan. That's correct. And then, ang daming apektado lagi. So, dapat handa tayo para walang namamatay, walang nagkakasakit. And then, of course, very important yung pag-iwas sa sakit. Yung health and wellness, we have to maintain. Hindi pwedeng pag may sakit ka lang, nakadepende ka na sa kagawaran ng kalusugan. We have to maintain our own health. Eat right, exercise, and maintain our activities. And of course, yung pinakagusto ng mga kabataan, ginhawa sa pag-iisip at damdamin. Mental health and wellness. Lahat tayo
tayo live in a very stressful life. That's Pinapanood ko lang yung building and urbanization. Traffic, That's correct. eskwela, stress sa trabaho, stress sa bahay. And we need a lot of support for people who are troubled and may mental health issues. And of course, pinakahuli, number 8, protection sa susunod na pandemya. Nandami nating natutunan dun sa nakaraang pandemya. And I hope na because of the lessons nung past pandemic, maka-move on tayo at makagawa tayo ng magagandang paraan para maharap natin kung may susunod pang pandemic. I hope hindi yan soon. I hope it's another 100 years. Pero the way it's looking, mukhang sooner than later magkakaroon ng another pandemic.